Lord Jesus Christ. Hallelujah, praise the Lord. And I give my double honor to our beloved parents in the Lord. And we remember the blessed memories and blessed preachings of our beloved Honorable beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. I also give my greetings and respect to all the beloved Almeda children, the whole beloved Almeda family, to all the beloved preachers, to all the beloved brethren, at sa mga pinamahal po na baguhan at mga nanonood po kung may live webcast. Hallelujah. Isang mapagpalang oras po sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako po yung lubusan nagpupuri sa ating mahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat sa pagkakataon na makadalo po sa banal na gawain dito po sa dako ng Binangonan. Mga minamahal, talagang dinidinig ng mahal na Panginoon ang desire ng ating mga puso. Every time po na makakauwi po ako dito sa dako ng Pilipinas, talagang desire ko po na makadalo po sa iba't ibang outreaches po dito sa dako ng Pilipinas sapagkat doon po sa ibang bansa, mga minamahal, napakahirap po ng kalagayan po ng ating banal na gawain. Lalo na po sa lugar po na aking pinanggalingan sa Middle East po, mga minamahal. Doon, nandyan po na unti-unti lumuluwag, mga minamahal, ang pagpupuri doon ng mga beloved kapatiran. Nariyan pa rin po ang mga restrictions, mga minamahal. Kaya, it is my great joy po, mga minamahal, na makadulo po sa iba't ibang outreaches po ng ating banal na gawain. Pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoong Jesus ang ligtas po namin pagdating dito po sa dako ng Pilipinas, mga minamahal. Tunay na bilang paghahanda po sa nalalapit po natin 50th Church Anniversary, nariyan po ang pagtugon ng ating mahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, ang ticket po namin, mga minamahal, talagang napakalaki po na halaga sapagkat lahat po kami sa amin pong buong pamilya, mga minamahal, ay uuwi po, mga minamahal, dito sa dako ng Pilipinas. And my beloved twin sisters po, my youngest siblings, talagang hindi na po sila, mga minamahal, discounted because of their ages. Nariyan po na we pray and fast to our loving God na siya po ang mag-provide ng aming pangangailangan sapagkat napakalaki po ng halaga, mga minamahal. Tunay na noong nagpaalam po kami, mga minamahal, dahil po ang aking trabaho, mga minamahal, doon po sa dako ng Qatar ay inline po, mga minamahal, sa mga tickets, sa mga flight bookings. Nagpaalam po ako sa aking company kung maaari po na ang ticket po ng aking mga mahal na kapatid ay i-issue po namin nang wala pong bayad, mga minamahal. Pero tinanggihan po yan ng amin pong management. Again po, nanalangin ako uli, mga minamahal, nag-ayuno sa ating mahal na Panginoong Jesus na wala pong imposible sa Kanya dahil desire po namin na makauwi para sa 50th Church Anniversary, mga minamahal. We pray po na magkaroon po kami ng exact amount para po sa ticket ng aking beloved sisters. Tunay, mga minamahal, just after 3 days po ng fasting, mga minamahal, meron pong pinadalang tao ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya po ang nag-provide para po sa 2 ticket ng aking pong mga mahal na kapatid. Hallelujah. Gano'n po kabuti ang ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, na meron po siyang pinadala na tao. Imagine the amount po, mga minamahal, at 2 tao pa po, mga minamahal, ang kanya pong binayaran. Pero hindi po siya nagalinlangan, mga minamahal. Pinrovide niya po ang ticket ng aking beloved sisters. Hallelujah, praise the Lord. At para po sa mga hindi pa po nakarinig, ang ating pong mahal na Panginoong Jesus, pinakita niya po ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan sa akin po at sa buong naming pamilya, mga minamahal. Year 2013 po. Though ang aking pong beloved mama ay na-save po, she was 7 years old that time. So since birth po, mga minamahal, alam na po namin ang banal na gawain na ito. Ngunit sa paglipas po ng panahon, nariyan po talaga na kami po ay napalayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus. And the year 2013 po, mga minamahal, nagkaroon po ng karamdaman ng aking mahal na kapatid na at first, hindi po namin matukoy-tukoy kung ano po yung kanyang tinataglay na karamdaman. Lumipas sa mga araw, mas nagiging worse po ang kanyang kalagayan. Hindi niya na po naimumulat ang kanyang mga mata. Hindi na rin po siya nakapag-take ng kahit ano pong pagkain.
ultimo gatas, mga minamahal, hindi po kayang tanggapin ng kanyang katawan. Dahil nga po, mga minamahal, kami po ay nanlamig sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ilang hospitals po ang aming pinuntahan. Maging albularyo sinubukan, mga minamahal, ngunit hindi po kami nakasumpong ng kagalingan. Ang aking po mahal na kapatid ay in critical condition na po pala, as per the specialist po na nakatingin sa kanya, mga minamahal. Ang tinataglay po na karamdaman ng aking beloved sister ay Kawasaki disease po, mga minamahal. It was a rare disease po na 1 sa 1,000,000 bata lamang po ang tinatamaan. At sabi po ng mga doktor, ang kanya pong puso, mga minamahal, ay nagkaroon na po ng irregularity. Ang isang ugat po sa kanyang puso, mga minamahal, ay naapektuhan na po. At maaari na po niyang ikamatay, mga minamahal. During those times po, wala po kaming sapat na halaga, mga minamahal, na hinihingi ng hospital para tanggapin po siya, mga minamahal. Sabi nila, yung mga doktor, nagdudugtong ng buhay. Ngunit noong mga panahon na yun, mga minamahal, pakiramdam po namin, tinatanggalan niya po ng buhay ang aking mahal na kapatid. Hallelujah. Ngunit gaano po kabuti ang Diyos sa banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Siya po mismo lumapit, mga minamahal, sa aming lugar. Hindi ko po sukat akalain na magkakaroon po ng Bible study that day, mga minamahal. Kung saan dun po ako tumakbo, mga minamahal. Dahil bata pa lamang po ako, naririnig ko po na sa banal na gawain na ito, ang Diyos na pinaglilingkuran ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kayang magpagaling ng kahit anong uri ng karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. That time po, mga minamahal, pagtakbo ko po sa Bible study na yan, nariyan po na ako po yung umupo sa pinakaunahan, mga minamahal, katulad ng mga beloved baguhan. Umupo ako sa unahan, mga minamahal. Wala po akong ibang ginawa, kundi ang umiyak at magmakaawa sa harapan ng ating mahal na Panginoong Jesus, na kung gaano niya po pinapagaling ang mga beloved kapatiran po sa banal na gawain nito, ay gawin niya rin po sa aking mahal na kapatid. Hallelujah. Hindi ko po kasama ang aking beloved sister that time. Sinulat ko lang po yung pangalan niya sa kapirasong papel, mga minamahal. Yan po ay pinag-pray ng mga beloved preachers and beloved workers that day po, mga minamahal, through the leading prayers po ng ating beloved pastor. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking mahal na kapatid na in critical condition, walang ibang alam na gawin kundi ang umiyak, hindi nakakatayo sa higaan, hindi na imumulat ang mata, mga minamahal. In an instant po, mga minamahal, yan po ay pinalakas na ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maging mga doctors po, nagtaka, mga minamahal, kung paano po na bigla na lang po lumakas ang aking mahal na kapatid at hindi po nagtagal na ilabas po namin siya sa hospital. Never na po namin siyang binalik sa hospital for her monthly to the echo, mga minamahal, para po sa monitoring ng kanyang puso. Ngayon, mga minamahal, nangyari po yan, siya po ay 1-year-old. Ngayon po, mga minamahal, 12 years old na po siya. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, ginagamit na rin po siya at ang kanyang kakambal bilang mga children's choir po sa banal na gawain natin, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po, mga minamahal. Very recent lang po, mga minamahal. 3 years ago po, ang aking beloved mama ay nagsuffer po sa cardiac arrest. Shinare ko po, mga minamahal, yung memories na po na yan sa social media para po papurihan ang ating mahal na Panginoong Jesus. At hindi ko po akalain, mga minamahal, na last Wednesday po pala, mga minamahal, ang aking pong beloved mama ay muli pong nahirapan sa paghinga, mga minamahal. During po yun ang choir singing sa dako po ng Qatar. Nanonood po ako ng live webcast, ngunit dahil nga po advance pa ang oras dito sa Pilipinas, nakatulugan ko na po yung live. Nandun po pala sa live, mga minamahal, during the choir singing last song, mga minamahal, nawalan po pala ng malay ang aming pong beloved mama. Nariyan po, mga minamahal, na nagising po ako ng madaling araw, na nakita ko po yung mga messages and tawag po from Qatar po, mga minamahal. At sinasabi nga po nila na ang aking pong beloved mama ay muli po, mga minamahal, na nagkaroon po ng cardiac arrest. Alam niyo po, mga minamahal, dinala po siya ulit sa ICU, mga minamahal. Bilang tao po at dahil napakalayo po namin, mga minamahal, talagang naroon po ang saglit po na pangamba, mga minamahal. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil malapit na po ang kanila pong flight pauwi po dito sa dako ng Pilipinas para sa 50th church anniversary po, mga minamahal. Ang aking pong beloved mama, doon nasa ICU po siya, mga minamahal. Kinabukasan lang po, mga minamahal. Tunay na binigyan po siyang kalakasan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah.
Tunay po, mga minamahal, na ang aking pong beloved mother ngayon po, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay nagpapalakas na po, mga minamahal. Mga doctors po, mga minamahal, again, nagtataka po sila kasi lahat po ng test ng aking beloved mama, wala po lumalabas na kahit ano, mga minamahal. Lahat po negative, mga minamahal. Tunay na binibigyan lamang po tayo ng bagong patotoo ng ating mahal na Panginoong Yesus. Dahil alam niya po na sa darating po na February 9, nariyan po ang pagtatagumpay, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na sa darating po na bukas, mga minamahal, ay loobin po makalabas na po siya ng hospital. Very in time po para sa kanila pong flight pauwi po dito sa dako ng Pilipinas, mga minamahal. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoong Jesus sa amin pong buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang aking pong beloved relatives, beloved titos and titas, mga minamahal, sila po yung unti-unti binabalik ng ating mahal na Panginoong Jesus sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko, mga minamahal, na ang inyo pong abalingkod hindi man po karapat-dapat nakakasama po sa mga sounding, mga minamahal. Noon po, hallelujah, praise the Lord, ang aking beloved Papa, galit na galit po ako sa kanya, mga minamahal, kapag sumasama siya sa sounding, hallelujah. Bakit po umaga aalis, anong oras na uuwi, hindi po naghanap ng trabaho ang aking beloved Papa dito sa dako ng Pilipinas. Mga minamahal, ako lamang po ang may trabaho at ang aking beloved Mama, ngunit hindi po kami pinagkulang ng ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa akin pong pagsama sa sounding, mga minamahal, ng ilang araw, doon ko po nakita, mga minamahal, na napakarami pong kaluluwa ang nangangailangan pa makarinig sa kabutihan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Doon ko po naintindihan, mga minamahal, na napakahalaga po ng paglilingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At lubusan ko po yung pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na hindi po kami karapat-dapat, ngunit kami po ng aking beloved parents, ang aking pumamahal na kapatid. Kami po'y ginagamit niyo po bilang mga awit sa ating banal na gawain, sa banal na gawain po natin, mahal na Panginoong Jesus. Yan po ay lahat sa paunat panalangin po ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, ay para lamang po sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord.